Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga katanungan. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Na-miss niyo po ba ako? Naku, na-miss ko rin po kayo. Medyo matagal po yung huling video na na-upload po natin, ano? At maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Kaya ka nandito sa video na to dahil meron kang katanungan. Pero bago ko basahin ang katanungan na to, please like and subscribe this video. Like this video and subscribe to my channel. Tara po, samahan niyo po ako basahin natin ang katanungan ni Ruel Dange. Good day po, Sir DJ Chico. Bakit po ganito lumabas nung patapos na po yung loan ko? Advance naman po ako magbayad sa loob po ng 6 na buwan. Last payment ko po ay February 26, 2025. At binayaran ko po ng advance February 22. Nagbayad na po ako. Wala naman po akong late payment. Sa GGives po ito. Makaka-reloan pa po ba ako sa GGives? So, yun. Nako, hindi ka nag-iisa, Ruel. Bago natin sagutin ang katanungan ni Ruel, mga kaibigan, would you mind, no? Paki-like po ang video na to. Paki-share nyo na din po ang video na to. And lastly, paki-subscribe to my channel yan. O kahit yun na lang, huwag na kayong mag-like, huwag na kayong mag-share. Paki-subscribe na lang po to my channel at maraming salamat po. Alam mo, Ruel, hindi lang ikaw nakakaranas ng ganyan, no? Kung saan on time ka naman magbayad, minsan advance ka pa nga magbayad, pero bakit gano'n? Nung nag-full payment ka, nagkakaroon ng aberya, no? Para nagiging frozen. Dito sa pinadala po niyang video o picture, naging frozen, no? Nakalock po yung kanyang GGives dashboard. Nakalock, ibig sabihin, hindi niya na ma-open. Ang lumalabas lang ay ito, nakalagay, thanks for checking out GGives. Your account is not yet qualified for the current GGives offer. Nako, yan. Hindi pa daw qualified. Samantalang full payment mo lang, hindi ka daw qualified. Hindi pa ba sapat yun na meron kang good credit record sa GGives? Yan po ang bagay na misteryo. Ano po? Misteryo talaga pagdating po sa GGives. Huwag ka mag-alala, Ruel, hindi ka nag-iisa. Etong GGives na to, magkakaroon lang sila ng weekly evaluation. Nagkakaroon sila ng weekly report or assessment. No, hintayin mo lang yung 1 week. Nagbayad ka nung last payment ko po Feb 26, pero nagbayad ka ng advance nung Feb 22. Okay. So advance ka nagbayad, tapos makikredit yan sa Feb 22. Maghintay ka lang ng 1 week, no? So sa mga oras na to, sa mga panahon na to, ano na ba ngayon? March 10. So lumipas na yung 1 week. Baka pwede mong balikan dahil posibleng nagkaroon na ulit ng offer sa'yo. I am sure, Ruel Dange, no? Magkakaroon pa ulit yan ng offer sa'yo. Maghintay ka lang ng 1 week para ma-re-evaluate nila. Kung hindi pa rin lumalabas ng 1 week, 2 weeks, I am sure magkakaroon ka niyan. Baka mas mataas pa yung pwedeng ma-offer sa'yo ni GGives kasi nasabi mo naman, good credit record ka, di ba? Advance ka pa nga nagbabayad, di ba? At talagang 6 months mo siya tinapos, no? Ayan, no, sa loob po ng 6 months, last payment daw niya February. Very good ka dyan sa bagay na yan, Ruel. Pero make sure din na dapat ma-maintain mo rin yung mataas na G-score sa ating GCash, no? Kasi basihan din po yan ni Fuse Lending kung tayo po ay bibigyan pa niya ng mas mataas o kaya ay mas mababa. Siyempre, mas mataas na G-score, mas magandang G-credit, mas magandang Siyempre, mataas ang G-score mo, tapos very good pa ang iyong credit record, ano pang mangyayari niyan? Di bibigyan ka ng mas malaki pang GGives. Aabot pa yan ng 125,000 pesos, Ruel Dange. O, di ba? So, balitaan mo ako, Ruel Dange, kung ano ang naging offer sa'yo ni GGives after 1 to 2 weeks, no? I am sure malaki po yan. At kayo rin po, mga kaibigan, meron din po ba kayong kahalintulad na sitwasyon kamukha kay Ruel Dange? O meron kayong katanungan? Please comment down below para po mapag-usapan natin ang inyong mga katanungan na may kinalaman po sa inyong G-loan, sa inyong GGives, o sa inyong mga G-credit. Okay po ba yon? Ako po si DJ Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.
Teka, magve-video pa pala ulit ako, no? Shout out sa lahat ng mga nagpapatrade sa atin sa ating TikTok Pay Later at Lazada Pay Later. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, ladies and gentlemen. Ano? Simple lamang po yung proseso natin sa pagtitrade ng inyong TikTok Pay Later to GCash, Paymaya. Pwede po yan, or Land Bank, or any bank account, pwede po yan. Simple lang din po ang proseso natin sa ating Lazada Pay Later to GCash. Napakadali lang po niyan. I-chat nyo po ako. Pumunta po kayo doon sa aking Lazada shop. Pumunta po kayo sa aking TikTok shop. Mag-place order lang po kayo doon ng mga items. Of course, i-chat nyo po ako, no, para magkausap po tayo doon. Doon tayo mag-uusap para hindi na tayo ma-scam, ano? Mahirap po na i-scam, eh. Ano po? Nawawalan tayo ng pera, nawawalan din tayo ng kredibilidad. Doon lang tayo mag-uusap sa TikTok shop at saka sa Lazada shop, no? Yung instruction ipapadala ko po doon sa TikTok shop at sa Lazada shop. Hindi po tayo real time. Ang conversion natin ng inyong TikTok Pay Later to GCash, ang inyong Lazada Pay Later to GCash ay hindi po real time, okay? Hindi po yan real time, mga kaibigan. Kaya kung may nag-offer sa inyo na real time, mag-ingat po kayo, baka po yan ay budol, no? Mahirap yung ganon, okay? So anong gagawin? I-chat nyo po ako sa aking TikTok shop, i-chat nyo po ako sa aking Lazada shop, at doon po tayo mag-uusap. Ngayon, DJ Chico, ano ba ang iyong Lazada shop? Ano ba ang iyong TikTok shop? Andyan po sa description box sa baba or sa comment section sa video na ito. Okay po ba yon? So, abangan ko po ang inyong mga pa-trade, ano po, ng inyong TikTok Pay Later to Cash at ang inyong Lazada Pay Later to Cash. Wala po tayong Shopee Pay Later. Okay? So, hintayin ko po yan. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.